10 kurso na dapat pag-isipang mabuti ng mga estudyante sa panahon ng AI o Artificial Intelligence. Real talk lang. Hindi porket sikat ang kurso, safe na agad sa future. Sa panahon ngayon, may mga degree na mukhang okay sa brochure pero paglabas mo, baka AI na ang katapat mo sa trabaho. Number 10. Medical transcription at data entry. Kung ang main job mo ay makinig, mag-type at mag-encode ng impormasyon all day, bad news. Paboritong almusal ng AI ang ganyang trabaho. Mabilis, mura at hindi napapagod ng software. Number 9. Traditional marketing at telemarketing. Kung puro generic promo lines, cold calls at templated campaigns lang ang laban mo, medyo delikado na. Kasi ngayon, chatbots at AI tools kaya nang gumawa ng content at kumausap ng customers nang hindi humihinga. Number 8. Financial trading at stock brokerage. Dati, astig pakinggan pag nasa trading ka. Ngayon, may AI na mas mabilis magbasa ng trends, mas mabilis mag-react, at hindi natataranta pag pula ang market. Number 7. Basic finance at bank operations. Kung ang target mo ay mga role na umiikot sa routine processing, teller work, at paulit-ulit na financial tasks, ayon, unti-unti nang inaagaw ng automation. Hindi ibig sabihin walang future ang finance, pero kung basic lang, bitin. Number 6. General Business Administration. Ito yung kurso na madalas piliin ng mga taong gusto lang may degree. Ang problema, kung sobrang general mo at wala kang specialization, mahihirapan kang lumaban sa AI at sa mga aplikanteng may mas malinaw na skill set. Number 5. Journalism at copywriting, lalo na kung template-based lang. Kung ang content mo ay madaling ulit-ulitin, mabilis na i-generate at hindi kailangan ng malalim na research or human judgment, kayang-kaya na yan ng AI. Ang matitira talaga ay yung may utak, tapang at original na insight. Number 4. Graphic design, lalo na kung basic layout at static visuals lang. Harsh man pakinggan, pero kung ang kaya mo lang ay simple pubmats, logos at social media graphics, napakaraming AI tools ang pwedeng sumingit sa lane mo. Ang kailangan ngayon ay branding, UX, motion at creative direction, hindi lang marunong sa Canva. Number 3. Translation at interpretation, kung basic conversion lang ng language. Oo, may value pa rin ito. Pero kung direct translation lang ang ambag, maraming tools na ang kayang gumawa niyan in seconds. Ang edge mo lang talaga ay kung may cultural depth, nuance, at specialized expertise ka. Number 2. Basic computer programming. Ito ang medyo nakakagulat sa marami. Akala ng iba, automatic safe pag IT. Hindi rin. Kung entry-level coding at routine programming lang ang alam mo, may AI na kayang gumawa niyan ng sobrang bilis. At number 1, accounting at bookkeeping, lalo na kung traditional at repetitive ang focus. Data entry, payroll, ledgers, routine reports, lahat ng yan gustong-gusto na ng automation. Hindi patay ang accounting, pero kung hindi ka aangat sa analysis, strategy, and advisory side, baka maunahan ka ng software na hindi man lang umiinom ng kape. So anong lesson dito? Hindi namang ibig sabihin na bawal na ang mga kursong ito. Ang ibig sabihin lang, kung kukunin mo sila, huwag kang pumasok ng basic lang. Kailangan may specialization, may human skills, at may kakalihang gawin ang hindi kayang gayahin ng AI. Sa panahon ng AI, hindi lahat ng degree equal. May mga kurso na okay pa rin, pero kung basic at repetitive lang ang skill set mo, malaki ang chance na maungusan ka ng automation.